Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, mag-uusap tayo, no? Medyo seryoso ng konti. Napapansin ko kasi nagiging rampant na ito. Para bang nakikita ko nagdi-disguise na lang na anti-FLM yung mga supposed to be na supporter ni FLM, no? Ang hindi ko nagigets, bakit nyo kami inaaway? Kapag hindi nakukulong si FLM, bakit nyo kami inaaway? Hindi ko nakukuha yon. Supposed to be magkakakampi tayo, pero ba't nyo ko inaaway? Sinasabing hindi nyo kaya, hindi nyo talaga kaya si Kulaong. Kulaong pa ang tawag pero obviously naman supporter. Hindi nyo kaya si... What do you mean hindi kaya? May pakulong? Mahabang proseso po talagang pagpapakulong. Hindi naman katulad nung, for example, ito, no? Ang gusto nyo kasing naririnig ito, yung katulad nito, yung mga pananalita na ganito. No? Sabi niya, si Makagago naman, kaya mo ba? Ipakukulong ko yan. Oo, mabigat kaso niya sa akin. Oo. Cyber criminal, yung mga kinaso ko sa kanila eh. Oo. Mga criminal talaga yan, di ba? Diba? Pinagtulong Dagdag na naman sa libel yun. tulungan nila ako, pinadala nila ako ng kabaong, bulaklak ng patay, sinugod ako sa bahay ko, binidyohan nila yung bahay ko, sasakyan ko, nakatatlong lipat ako. Makukulong yan, promise. Pero yung mga kinaso niya sa akin, wala yun. Insult lang yun. Malayo sa sabaw ng posisyon. Oh. Yan ang gusto nyo marinig, ano? Yung mga ganyan. Kahit na walang kasiguraduhan na, walang kasiguraduhan na mangyayari, basta maangas ang dating, yan ang gusto nyo marinig. 'Di ba? Kasi kami, sinasabi namin sa inyo yung totoo. Hindi kami nagsasabi ng makukulong yan habang buhay, doon lang kami sa totoo. Pag tinanong nyo, yung mga ikakaso sa kanya, available naman lahat yun. Pero ang inaabangan nga natin yung sa human trafficking nga, di ba? Yun talaga. Pero yung ikakaso sa kanya ni MJ, pati di naman siya, yung ikakaso niya din naman, available din naman. Naniniwala kayo dito na mapapakulong niya? Magbe-bail din lang naman si Makagago. Ngayon, katulad nung sa interview kay Sir JC De La Cruz, alam na nila na manipis na yung source nito. Doon na lang magkakatalo pag patong-patong yung kaso na kung lahat ba yun masusustain niyang bailan lahat. At hanggang kailan mauubos yung kasi ubusan ng pera yan eh. Pag naubos yung pera, yun na siguro hindi niya na kakayanin. Ubusan kasi ng pera yan, yung cyber libel. Hindi magpaka-realistic kayo sa nakakaano man sa amin kayo maniwala, sinasabi namin yung totoo. Hindi ganito. Ito ba yung gusto nyong Ito ba yung gusto nyo marinig? Kayo, bahala kayo. Choice nyo yun, no? Parang may nagsasabi pa sa akin, saka na lang ako bibilib sa inyo hindi naman namin dinidiman yung pagkabilib nyo. Dito ba kayo nabibilib? Diyan? O di, mabilib kayo dyan. hindi naman namin inaalis yung pagkabilib nyo dito eh. Pero wag nyo kami aawayin. Kaya nga chill-chill lang kami eh. 'Di ba? Unang-una ako. Wala naman akong kinaso diyan. Kaya hindi ako damay dun sa sinasabi nyo na na hindi ko maipakulong. Ba't ko maipapakulong? Wala namang kinaso diyan. 'Di ba? Ako taga spread din lang ng awareness. Sinasabi ko sa inyo kung ano yung totoo. Hindi ko kayo binobuladas. 'Di ba? Sometimes gusto kasi natin Pinoy yung mga binobola-bola tayo eh. Yung isusubo sa atin na alam mo yon yung sure na sure pero hindi naman. 'Di ba? Kahit hindi na sure, basta sure ang pagsasalita mo. 'Di ba? Dito sa process na to mga kababayan ko tinuturuan din namin kayo na maging pasensyoso at saka alamin kung ano yung realidad. Hindi tayo nabubuhay sa fantasy eh. Hindi ito telenovela na na pag ang kontrabida kinasuhan
makukulong na siya habang buhay at tayo happily ever after na. Hindi ganun ito. Totoong mundo kasi ito. Pag kinasuhan to, kung may pera siya, makakapagpiyansa siya. Ganun din naman si MG. Pag kinasuhan niya si MG, makakapagpiyansa din naman yun. Pagka nasabi mong nagkaroon ng warrant of arrest, wala ito. Diba? Huwag niyong aanuhin to. Huwag niyong idadaan sa ganon. Kaya sometimes si attorney sabi, naririndi na rin. Yung kailan mapapakulong, kailan. Hinihintay yun. Wala naman nakakaalam kung kailan ibababa yung warrant of arrest eh. Pero ito yung facts, no? Kahit siya naamin niya na rin, meron siyang hindi na-attendan na na preliminary investigation. 2 beses yun. 'Di ba? So magkakaroon ng resolution yon. Kung kailan lalabas yun, hindi naman namin alam eh. Hindi lang naman ito kasi ang hinahandle ng hindi lang naman kaso niya hinahandle ng ng korte eh. 'Di ba? Yun sana yung naiintindihan nyo. Hindi ito instant noodles. Totoo kasi yun nasa amin. Ngayon, kung dito kayo makikinig, yung mga pinagsasabi nito na ganyan. Patay, sinugod ako sa bahay ko, binidyohan nila yung bahay ko, sasakyan ko, nakatatlong lipat ako, makukulong yan, promise. Diba? Pero yung mga kinaso niya sa akin, wala yun. Insult lang yun, malabo. Ito kasi yung nyo gustong-gusto nyong pananalita eh. Malayo Diba? sa sabaw ng posisyon. Oh. Hindi mag-i-stand yung kinaso niya, halatang gawa-gawa lang yun. Oo. Iyakin yan. Yan si Makabaho, iyakin yan. Oh. Tumatapang na naman kasi nga parang na-dismiss na naman ito sa estafa eh. 'Di ba? May mga nagagalit siya. Wala namang kasong estafa si Idol, wala. Meron. Mamaya babasahin natin Pero dito muna tayo sa unang issue. Ito kasi mga kababayan ko sinend ito sa isa sa kaibigan ko na vlogger din. Na yung lumalaban din. Wag nyo kami aawayin. Katulad nito, sabing ganun dito. Ito, nahack yung dati ko account, di na makita pero andun lahat, pero lalabas sa interview kay MG magpapatunay sa sinabi ko. Dapat sir, magsampa ka rin ng kaso sa kanya para makulong na ito. Nabubwisit ako sa mukha nito gabi-gabi. Sabi niya ganun, bahala si MG. Pwede dyan moral damaged sa pinagsasabi sa'yo. Yung ganun pagmumura niya, ganun, pagbabanta, grave threat. Ang gagaling natin, magsalita, Ang gagaling natin magsalita. Akala mo madali yan? Gagastusan mo yung abogado? Okay lang sana yung panggastos. So, totoo lang, kahit may panggastos ka, stress din ang aabuti mo pag magfa-file ka ng kaso eh. Instead na makakapagtrabaho ka, a-attendan mo yan eh. Hindi nyo naiintindihan yon. Tapos sasabihin niya pa dito, criminology student pa siya Tapos, sabi ganun, bahala na si MG. Si Sir MG kasi, may time yun at resources para gawin itong mga to. Yung mga katulad namin, katulad ko, nagtatrabaho ako. Bagamat hindi ako kasali, kasi wala namang kinaso eh. Wala rin namang legal standing sa akin. Yung pa pala, kapag magkakaso ka, kailangan may legal standing sa'yo. Ano yun? Dapat may kinalaman ka doon. For example, ikaw ay ninakawan, ginawan ka ng masama. Yun ay, pwede ka pero pag ikaw ay naiinis lang doon sa tao, dahil may ginawa siya masama. Kasi sometimes sinasabihan din ako, kasuhan mo, ipakulong mo. Wala ko legal standing dyan. Ano ikakaso ko dyan? Sana naiintindihan nyo. Wala ka pala may kakaso, ba't nagreklamo ka? Ba't din kayo, nagagalit din kayo? Hindi nyo rin siya kasuhan. 'Di ba? Parang ganito yan eh. Hindi naman porket hindi ka kasama doon sa gulo, hindi ka na dapat makialam. Ganyan kapulpul minsan yung mga nagsasalita eh. Hindi ka naman pala ginawa na masama, bakit inaano mo yung tao? Ayoko nung ginawa niya eh. Although na wala akong legal standing, against ako sa ginawa niya, kaya sinasabi ko yung gusto ko sabihin. Entitled naman tayo sa kalayaang mamahayag eh. For example, nanonood ka sa Raffy Tulfo. Nakita mo doon umiiyak yung biktima na bata. Minolest siya nung stepfather niya.
Kahit ba naman wala kang kinalaman doon, may galit kang nararamdaman doon sa ano eh. May galit kang nararamdaman doon sa nang molestya sa bata eh. O dahil galit ka, idemanda mo. Kaya mo idemanda yon? Wala ka naman legal standing doon eh. Pero galit ka. Ayaw mo yung ginawa niya. Nagko-comment ka doon. Tangina mo, mamatay ka na sana. Bata-bata niya, biniktima mo pa. Yung may binatukan na nag-viral. Binatukan nung kapatid ni Pokwang. Galit kayo doon sa driver, di ba? Gusto-gusto nyo ma-revoke yung lisensya. May legal standing ba kayo doon? O bakit hindi nyo i-demanda yon? Porket hindi kayo yung ginawa ng masama, wala na ba kayong karapatang magalit dun sa masamang ginawa ng driver na ng batok do sa Kariton Boy? Ayusin niyo yung reasoning niyo, ha? Nakakarinig ako ng ganyan mismo. Niloko ka ba ni FLM? Hindi ako niloko. Ay, bakit inaano mo? Galit ako eh. May iba siyang inulul eh. Hindi ba sapat yon para magalit ako? Kailangan sa akin gawin? Ganun ba yung utak nyo? Bago ka magalit, kailangan sa'yo muna gawin? Kayo nga nagagalit sa amin dahil kinokontent namin sa FLM. Hindi naman kayo yung kinokontent namin eh. Bakit kayo nagagalit? Kasi naiisip nyo, kawawa naman si FLM. Hindi ba pwedeng yan ang nararamdaman namin doon sa nabibiktima? Kaya kami nagagalit din kay FLM? Kung paano nyo naramdaman na kawawa si FLM pag kinokontent namin, hindi ba pwedeng yan din ang maramdaman namin doon sa mga ibang nabiktima? Kayo lang ang pwede? Diyos ko naman. Tapos ito, balik tayo dito. Dapat sir, magsampa ka rin ng kaso. Bahala si MG. Kasi si MG na ang magkakaso eh. Pwede dyan moral damage. Yung pagmumura niya, ganun, pagbabanta, di gawin mo. Ba't hindi ko gumawa? Diba? Dahil wala ka legal standing. Ang pagdidemanda kasi choice yan eh. At pag nagdemanda ka, kailangan talaga pagtuunan mo ng pansin yan. Hindi yan biro. Hindi yan akala nyo ganon? Abay, kahit ikaw ngayon, sino to? Si JB Astrera? For example, tadyakan kita sa mukha ngayon. Kadima-demanda yun, di ba? I'm so sure hindi ka magdidemanda eh. Baka saksakin mo na lang ako eh. Kasi alam mong sa sarili mo na matagal yan. Ididemanda mo pa ba ako? Maghihiring-hiring ka pa? Kayo, yung mga magagaling dyan, magpasunto kayo sa akin sa mukha, then idemanda yung kakayanin nyo? Gagastos kayo ng abogado? Di ba? Yan ang hirap sa atin eh. Ang gagaling nyo magsalita eh. Akala nyo nasa teleserye kayo. Tapos wala naman kayo sa hearing. Anong gagawin namin sa hearing? Di nyo man lang susuportahan. Hindi ba ito yung ginagawa namin? Suporta na kay MG ito? Ito yung hinihingi, sabi ni MG. Na hindi mawala sa area yan si Sir Norman Mangusin. Magsasabi sa mga niloko ng hayop na yan. Puro lang kayo content eh. Aba, hindi lang basta content ito. Dahil sa pagko-content nito, nalalaman ng mga tao. Wala na naluloko. Sa tingin mo, walang kwenta ito? Itong ginagawa namin? Nandito yung risk na pwede kami i-demanda din. Abay, tanga pala ito eh. Ikaw nga wala kang ginagawa, utos ka lang ng utos eh. Galit na galit ka dyan sa tao na yan, anong ginawa mo? Nag-uutos ka lang. Puro lang kayo content. Ayusin, make sure na magsalita kayo. May sapat na basihan at ebidensya na papakita sa korte. Puro lang kayo kwento. May tanga talaga to. Puro lang kayo kwento. Bullshit. Diba? Ito hindi ko nagigets eh. Lahat sila The Kings, no? Sila Mac Pablo, yung mga in-interview doon, isinugal na nila yung sarili nila. May risk silang mademanda.
Hindi pa ba kayo na, hindi nyo pa ba na-appreciate yon? Abay, kung hindi totoo ang pinagsasabi ng mga yan, grounds na lahat sa cyber libel, lahat yung mga pinagdadadaldal nila doon. Hindi nyo ba naiisip yon? Yung galit mo nga, walang nararating eh. Buti yung mga yon, naging part sila ng awareness eh. Pero mo, humarap ka doon, tapos sabihin mo yon, yung mga ganong bagay, hindi pa ba ano sa'yo yon? Puro lang kayong kwento, gawin nyo para, akala mo may patagong ano, no? Akala mo may patagong ano, pera? Kaya nga sinabi ko, kahit nga may pera ka at may pang-abogado ka, yung panahon na gugugulin mo dyan eh. Hindi ka makakapagtrabaho dyan. Akala mo ba? Sa stress pa lang na idudulot niyan. Grabe magsalita to oh. Lalabas niya hearsay, may utak. Sinasabi niya doon sa Diyos ko. Tingin niyo tatanggapin. Hindi naman sa korte ito eh. Sinasabi ito sa publiko, hindi ito sa korte. Puro lang kayo style. Pag napakulong nyo at nagkapera kayo, luhuran ko kayo. Hindi nila hinahangad yung pagluhod mo. The fact na naikwento nila yung karanasan nila doon at may nakarinig noon na posibleng sumuporta dyan, di ba? May tulong na iyon. Ewan ko sa'yo, gusto nyo kasi teleserye talaga eh. Pero ako, na criminology, pag di nyo susuportahan at wala kayong ilalabas ebidensya, kung ako si Mangusin, pagtatawanan ko lang kayo. Ilatag nyo sa court daw, sa court. Wag sabi-sabi. Lumabas na walang silbi yung pinagsasabi nyo. Criminology daw siya, no? Criminology ka pala, dapat alam mo yung proseso kung gaano kadugo. Yung ano, 'di ba? Ito yung sinasabi ko eh na now next no. Dito na no, may niyayabang na naman na ano. Ito yung explanation ng isang abogado, pwede niyong puntahan dito si Attorney Sabi, ha. In-explain niya ito sa live niya kanina o kahapon. Depende kung kailan ko i-upload to. Hanapin niyo yung live ano kasi dito may pinapakita siya daw na na-dismiss daw yung kaso niya. Parang pinalalabas niya na na-dismiss ito yon sa live niya, no? Na-dismiss daw yung kaso. Pero kung titingnan mo yung ano, ito, kung titingnan mo, ito yung nakalagay. Ito ay kasong estafa. Oh, yung mga nagsasabi na walang kasong estafa si Sir Norman Colaong, 'di ba? Meron. Ayan oh. Criminal case blah blah blah, blah sa kasong estafa. Nakalagay dito, totoo na dismiss. Totoong na dismiss ito. Tong kaso niya. Nakalagay dito. Dito nga may nagsasabi na hindi nyo talaga kaya sa FLM. Pero intindihin natin ano. Ang nakalagay dito, ito yung pinakita niya, yan yun oh. Yan yun, yung pinakita niya na yan. Yung niyayabang niya na naman. Ang nakalagay dito, before this court is a motion for permanent dismissal with motion to release cash bond dated 19 November 2025 filed by the accused through counsel on November 2022. Meron pala siyang kaso nung na nag-ano siya. 'Di ba? It appears from the records the case was dismissed provisionally as against the accused in the order dated noong 2022 pala to. Ano sinasabi niyo walang kaso? Sabi niya wala siyang kasong estafa. Meron pala. Dated 30 September 2022 and without any action made from the plaintiff for the revival thereof to further pursue the prosecution of the said case. So, hindi na nag-pursue yung nagdedemanda, kaya ito na-dismiss.
kung kayo ipaaandara na naman na ano, na dismiss ito, 'di ba? Kung ito paandara na naman kayo na na-dismiss dahil walang sapat na ebidensya kasi mamaya yun ang palabas eh. Na-dismiss ito kasi walang ebidensya na ako ay may kasalanan kaya na-dismiss. Nakalagay dito oh, hindi na nag-pursue. 'Di ba? Tama nakalagay dito as against the accused in the order dated 30 September 22 and without any action made from the plaintiff for the revival thereof to further pursue the prosecution of the said case. Diba? The provision blah 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 blah. With respect to offense punishable by imprisonment more than 6 years blah 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 blah. So hindi na nag-pursue yung yung nagkaso. Sabi ni Attorney Sabi, no? Ano yung mga dahilan nun? Kasi maliwanag, no? Hindi naman siya na-dismiss dahil walang sapat na ebidensya doon, panalo siya doon. Pero ano yung possibilities kung bakit hindi na nag-pursue? Pwede na-settle niya na yan. Kasi ang pag-estafa regarding ito sa 'di ba? May inestafa ka, usually pera. No? Kung magkano 'yon, hindi naman yata nakalagay dito kung magkano. 'Di ba? Yung ano niya nga diyan, no? Yung piyansa niya nga diyan, no, yung i-release yung bond, ayan, no. I-release na yung bond niya na 78,000. 'Di ba? Anyway, nasaan na ba tayo? Ano sinasabi ko? Yun nga, ano yung reason bakit siya na-dismiss? Bakit hindi na nag-pursue? Pwede nga na-settle na niya yan. Since yan ay syempre pera, no, kadalasan pag estafa. Pera, pwedeng binayaran niya na yan para hindi na mag-pursue yung Yun lang naman importante diyan eh. Kahit kayo, 'di ba? Let's say halimbawa ikaw, inistapa ko kayo, then dinimanda niyo ko. Ang importante lang naman sa inyo mabayaran ko kayo eh. Now, nung nabayaran ko na kayo, syempre hindi niyo na itutuloy. Hindi nyo na aanuhin yan. Hindi nyo na ipapursue. Ano ba, papagurin nyo pa ba yung sarili nyo dyan? Di ba? Yun. Huwag yung maaring medyo malabo yung pagkaka-explain ko, pero I do suggest, panoorin nyo sa FB page ni Attorney Sabi yung live na ito. Yung ginawa na yan. Ay, hindi ko pala na-share yung yung live ni Attorney Sabi. In-explain niya yan, yung ganyang bagay. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.